Sugatan sa pamamaril ang isang ginang at ang kanyang dalawang anak sa Talisay City sa Cebu. Ang namaril, ang kanilang padre de pamilya. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sugat mula sa tama ng bala ng baril ang tinamo ng 60 anyos na ina at dalawa niyang anak sa Talisay City sa Cebu. Ang may kagagawan daw nito, kanilang padre de pamilya. Pasado alas 6 ng umaga kahapon habang naghahanda ng almusal, ang pamilya ay dumating daw ang suspek na isang retired seaman. Bigla raw niyang binaril ang asawa na tinamaan sa kanang balikat. Sunod daw na binaril ang anak na babae na nadaplisan sa dibdib. Ang initial instinct kay mudagan ko para makakuan ko tabang kay nagsyagit gid ko sa mga silingan na pagtabang. Syagit ko tabang hangtod na lang nakagawas ko. Binaril din ng ama ang anak na lalaki na tinamaan naman sa mukha. Sa kabila nito ay nagawa pa niyang makipagbuno sa ama sa karaw niya na agaw ang baril at itinapon ito. Tragic. And then traumatic siya sa amo, especially sa ako sa akong sister. And kay kita manggug ko, kakita ko ka-witness jud ko sir ba na pagkuan sa bullet, pagkuan sa pagpusil niya kay ni asuman. And first time na ako ato nakita kanang kuan na nainig mangin-an ng firearms. Ang ama nilang namaril, inatake raw sa puso at bumagsak. Dumating ang mga taga-barangay at sinubukan pa siyang iligtas pero nabigo sila. Ayon sa mga anak, nagkalamat ang relasyon ng kanilang pamilya nang magretiro ang ama sa trabaho bilang ship captain. At magkasakit ng stage 4 cancer ang kanilang ina. Nananakit din umano ang kanilang ama at nasaksak pa ang anak na lalaki pero pinatawad daw siya at hindi ipinakulong. Makapasangit ko sa akong kagalingon kay sa tanan-tanan tao na willing siya ning storya sa iyang problema sa iyang kinabuhi o pagkabata niya kaya kurang yun. Then I lost that opportunity the moment I stopped talking to him. Nang grabe kayo ang akong pagsisi pagkawala niya. Ayon sa pulisya, patuloy ang investigasyon nila sa insidente. Hindi pa naman natin sinasabi ni case closed. Imbestigahan natin for the sake po ng truth ng about the facts and circumstances sa totoong nangyari po doon sa pagkamatay ng ating suspect at the same time sa pagka-wounded ng ating mga biktima. Patay rin ang isang tricycle driver matapos barilin sa tabi ng kalsada sa barangay Hines sa Zaraga, Iloilo. Ang suspect, chief tanod ng barangay. Ayon sa Zaraga Police, pareho silang dumalo sa Christmas party ng asosasyon ng mga tricycle driver at operators kung saan miyembro ang biktima. Pero nagkainitan daw ang dalawa ng pagsalitaan umano ng masasakit na salita ng biktima ang suspect. Naguna inipuli ang aton nga suspitsado kag nagkuha sang armas kag binantayan niya dito sa highway sa nasambit man naton nga barangay. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay dahil sa natamong tama ng bala sa tiyan. Nahuli naman sa hot pursuit operation ang suspect. Depensa niya, ininsulto raw siya ng biktima. Hinabol pa umano raw siya ng biktima at nakipagitgitan sa daan hanggang sumantong sa pamamaril. Inagaw ko sa ginihapaan. Gintawapan ko sa napili ko sa tricycle na. Tapos mo nga pag-ibuklas na kamot na, magpakutay ko, nagaw ko itong mga armas. Nagaw ko kag napitkan sa. May na-recover ang pulisya na homemade 12-gauge shotgun na itinanggi ng suspect na pagmamay-ari niya. Duguan namang isinugod sa ospital sa Cagayan de Oro City ang isang security guard. Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng investigasyon ang traffic police nang bigla umanong umatake ang gwardya na may dalang kutsilyo. Tumakbo pa raw palayo ang pulis pero hinabol umano siya ng gwardya kaya nabaril ito ng pulis sa balikat. Nagpapagaling sa ospital ang gwardya. Kadtong maong suspitsado, samtang sa maong insidente, ubos siya sa influensya sa ilim ng makahubog. Naka-restrictive custody naman ang nakabaril na pulis habang patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV ang inyong saksi.